Nang ako ay 13 taong gulang, tumakas ako papunta sa bahay ng aking lolo sa ina. 12 taon ang lumipas, at naging matagumpay na ako. Nagpadala ako ng isang bahay na nagkakahalaga ng 15 milyong piso bilang regalo sa kanya. Ngunit isang linggo pagkatapos, dumating ang lola at mga kamag-anak sa aking ama, at sa nakita ko sa harap ko, natigilan na ako sa wika. Hayaan ninyong ikwento ko. Mula sa simula. Ang umaga ay nagsisimula pa lamang na umiyak, kung maaari mang tawagin itong pag-iyak nang ang tinig nito ay lumulubog sa maaga pang ulan, nabasa pa rin ang lahat. Kailangan ko na munang bumangon. Ang malamig na hangin ng probinsya ng Batangas ay tumatarak tulad ng karayom sa aking manipis na t-shirt na punit na punit. Kapag sumulong ang hangin, tila nagtatawanan ito sa aking mga buto. Nagkakapakapa ako sa malamig na sahig upang hanapin ang timba para sa tubig na ipanghuhugas ng mukha. 10 taong gulang ako noon. Sa edad na iyon, dapat akong matahimik na natutulog sa loob ng maligamgam na kumot. Ngunit sa bahay na iyon, ako ang pinakamaaga na gumigising at pinakahuling natutulog sa lahat. Ang kusina ng lola sa ama ay itim na parang gabi, at tanging ang maputlang liwanag na dumadaan sa mga butas ng lumang bubong na yero ang nagsisilbing ilaw. Amoy ambon at lumang kahoy ang hangin. Kahit saan man ako pumunta kalaunan, kapag naaamoy ko ang ganyang amoy, namimigla ang aking puso. Umangkay ako sa mababang bangko at inunat ang mga kamay sa itaas para maabot ang mga panggatong. Sa bahay ng lola, gumagamit pa rin sila ng apoy na gawa sa kahoy at tuyong dayami. Sa mabuting panahon ay okay pa, ngunit tulad ng nakaraang linggo na sunod-sunod na ulan, ang basa na panggatong ay nagdudulot ng makapal na usok na pumupuno sa buong bahay. Ubo-ubo ako sa tahimik na bukang liwayway. Agad na narinig ko ang matunog na sigaw mula sa loob ng kwarto. Walang kwentang bata ka. Ganyan ka pa ba ng umaga? Gusto mo bang gunawin ang bahay na ito? Tumahimik ka, magigising ang mga kuya mo. Kinagat ko ng malakas ang aking labi. Gustong-gusto ko sanang umiyak, ngunit pinigilan ko ang sarili. Napakatalas ng tainga ng lola, o mas tumpak na sabihin, partikular na maingat siya sa bawat kilos ko. Inilapit ko ng higit ang aking mukha sa apoy, at pinilit ang aking mubaga na huminga ng malakas para magalab ito. Kalahating oras ang lumipas bago sa wakas ay nagsimulang mag-apoy. Dali-dali akong nagluto ng kanin. Sa bahay ng lola, may 2 uri ng bigas. Ang isa ay makintab na puting bigas na nakalagay sa asul na banga para sa lola, at sa 2 kuya ko na sina Kuya Rolando at Kuya Pepito. Ang isa naman ay magaspang na bigas na halo ng bato at ipa, nakalagay sa lumang sako sa sulok ng kusina para sa akin at sa mga manggagawa ng bahay. Sa araw na iyon, nagkamali ako na lagyan ko ng masyadong maraming tubig ang bigas. Nanginig ang aking puso. Kung malambot ang lulutuin, tiyak na matatampal ako ng hapon. Nang tuluyang magliwanag ang umaga, marinig ko ang kalampag ng tsinelas mula sa bakuran. Si Kuya Rolando, ang paboritong apo ng lola sa bahay. Pumasok siya sa kusina na naghihikab ng malakas. Mas matanda sa akin ng 2 taon, ngunit mas malaki ang katawan, maputi ang balat, at makinis. Kumpara sa aking maitim at payat, parang magkaibang lahi kami. Tiningnan niya ang kumukulong palayok ng isang sulyap, at tinadyak niya ang bangko na upuan ko. Umayaw ka. Hihilamos ako. Harang ka sa gitna. Halos madapa ako sa apoy. Nagmadali akong tumayo at lumayo. Kuya, may mainit na tubig sa tabi, mag-ingat, baka masunog. Hindi siya sumagot. Sinabuyan niya ang kanyang mukha ng tubig ng malakas. Basa-basa na ang sahig. Si Kuya Rolando ang panganay na apo at itinuturing na haligi ng bahay. Ako naman, sa mga mata ng lola at ng lahat sa bahay na iyon, ay isang pasanin, isang batang isang araw ay mag-aasawa at aalis, na kumakain ng walang ambag, isang buhay na pabigat. Dinala ang almusal. Sa lumang mesa ay may sobrang taba na lechon kawali mula kagabi, pritong itlog, at sopas na may gulay at karne. Nagalit ang aking walang laman na tiyan. Ngunit inilapat ko ang aking chopsticks sa mesa, at hindi umimik. Umubo ang lolo at umupo sa kanyang lugar, kinuha ang kanyang kubyertos. Pinuno ng lola ang 2 malalaking mangkok, ang pinakamatabang karne, ay isinubo niya sa mangkok ni na Kuya Rolando at Kuya Pepito. Kumain silang 2 ng bukas ang bibig, ang mga labi nila ay nagniningning sa taba. Kumain ng marami, mga mahal kong anak. Lumaki kayo ng mabuti at pag-aralan ang lahat ng kailangan ninyo para iangat ang pangalan ng pamilyang ito. Huwag kayong maging walang kwenta, tulad ng iba, kumakain lang ng kumakain, walang silbi. Sinilip niya ako sa gilid ng kanyang mata. Ang pagkain para sa akin ay ang magaspang na kanin na halo ng maliit na bato, may ibinuhos pang maasim na sausawan mula kagabi na halos wala ng lasa. Walang karne, walang itlog, kahit isang piraso ng atsara.
Kinuha ko ang aking mangkok at naupo sa gilid ng pintuan. Ang bawat subo ay mahirap lunukin. Bumuhos ang luha, at nabasa ang aking pagkain ng asin ng aking mga luha. Gusto ko si nanay. Pumunta si nanay sa Maynila para kumita ng pera. Isang beses sa isang taon, nagpapadala siya ng pera. Lagi niyang sinasabi sa akin na sundin ang lolo't lola na maging mabait. Hindi niya alam na ang pera na ipinapadala niya ay ginagastos ng lola para sa dalawang lalaking apo, habang ako ay patuloy na nakasuot ng magaspang na damit at nagugutom. Saya, kumain ka ng mabilis, huwag mag-asta. Kumuha ka ng itak at pumunta sa talahiban mag-ani ng damo para sa mga baka. Kung hindi ka makakahati ng 10 bigkis bago magtanghali, wala kang makakain. Dagling nilunok ang huling subo. Muntik na akong mabulunan ngunit nagdahan-dahan akong tumayo at nagtapon ng mga pinggan. Ang tanghali na nang tumindi ang araw ng Batangas, nasusunog ang mga bato sa landas. Ang 10 taong gulang na batang nagngangalang Saya ay nagsisimula muli ng mahabang araw. Ang daan patungo sa talahiban ay magaspang at puno ng tinik. Naglalakad akong walang tsinelas, ang aking tanging goma ay naputol ang sintas noong 1 buwan. Sinabi ng lola na mas malakas ang lalaki na lumaki ng naglalakad ng walang panyapak. Hindi naman siya nag-aalok na bumili ng bago. Sina Kuya Rolando at Kuya Pepito ay may ilang pares ng bagong sapatos at tsinelas. Sa bawat hakbang sa mainit na lupa, kailangang magtiis. Ang mga talampakan ko ay may kalyo at punit-punit. Kapag tuyo ang hangin o matagal akong nasa tubig, bubukas ang mga pisad at dudugo. Ang talahiban ay malayo, malapit sa ilog. Ang mga dahon ng damo ay matatalim tulad ng mga labaha, kahit isang sandali lang ng pagpapabaya, mahahati ang iyong balat. Hinawakan ko ng mahigpit ang mapurol na itak at pinutol ang mga maigting na tangkay. Dumadaloy ang pawis sa aking mga mata. Nagawit-awit ako habang nagtatrabaho mga kanta mula sa paaralan. Ito ang tanging paraan ko para makalimutan ang gutom at init. Nang makabalik ako ng bahay na may 2 mabibigat na bigkis ng damo na mas malaki pa sa akin, dumaan ako sa tapat ng isang bahay sa baryo. Naglalaro ang mga bata, nagtatampisaw sa puso, nagtatakbuhan. Kabilang sa kanila si Yvonne, ang anak ng pinakamayamang tao sa baryo, katabi ko sa klase. Tingnan nyo, doon na naman si Saya na may damo. Parang manggagawa sa bukid. Nagtawanan ang lahat, tumunganga ako at nagmadaling lumakad. Wala akong lakas para sumagot. Alam ko ang aking kalagayan, isang apo na nang-aapi. Walang magtatanggol. Pagdating sa bahay, agad kong ibinaba ang damo sa kulungan ng baka at tumakbo sa balon para hugasan ang aking mga kamay at paa. Gutom na ako. Dahan-dahan akong pumasok sa kusina para makita kung may natira pang kanin, ngunit walang butil man. Nagsara ang kaldero. Nakaupo ang lola sa sala, nagsisepilyo ng ngipin, at sinilip ako ng malamig. Huwag kang maghanap. Kinain ng mga kuya mo ang lahat, sila ay lumalaki pa. Ikaw, nagtatrabaho lang ng konti, kumakain ng malaki pa sa lahat. May kamote sa aparador, iyon na ang iyong tanghalian. Binuksan ko ang aparador. May isang maliit at malamig na kamote, may uod na tanda. Hinukay ko ang mga bahagi ng may sira at kinain ang natira. Konti pa ring hindi sapat para mapunan ang tiyan, ngunit kahit papaano, natigil ang pag-ikot ng aking ulunan. Nang hapon, biglang bumuhos ang ulan. Ang ulan sa Batangas ay parang bumubukas ang kalangitan. Habang nagwawalis ako ng bakuran, tinawag ako ng lola. Bumili ka ng toyo sa tindahan. Naubos na. Tiningnan ko ang ulan na bumubuhos at nag-atubili. Lola, malakas ang ulan. Pwede bang pagkatapos na ng ulan? Itinapon ng lola ang sira-sirang salakot sa akin. Magsuot ng salakot. Kung wala tayong toyo, ano ang ulam namin? Gusto mo bang magutom ang lahat? Sige, at kung mahuli ka, babasagin ko ang iyong mga buto. Nagdali-dali akong suot ang salakot, tinalian ang manggas, at tumalon sa puting ulan. Hinahagupit ng hangin ang aking mukha. Ang putik ay parang langis, madaling madausdos. Tiniyak ko ang bawat hakbang sa pamamagitan ng pagpiga ng aking mga daliri sa lupa. Sa matarik na landas malapit sa tindahan, napadausdos ako at nahulog sa maputik na tubig. Lumipad ang walang lamang bote ng toyo, ng malayo. Nag-apak ang aking tuhod sa matalas na bato. Napakinggan ng sakit. Kahit papaano, naibangon ko ang sarili. Duguan ang aking tuhod, nahalo sa ulan. At sa gitna ng bumubuhos na ulan, umupo ako sa putik at umiyak ng buong puso. Bakit, kung parehong apo naman sina Kuya Rolando at Kuya Pepito at ako, sila ay nakaupo sa bahay na nanonood ng TV at kumakain ng merienda, habang ako ay naririto, nalulunod sa ulan. Bakit kinamumuhian nila ako? Walang sagot ang natanggap ng aking batang puso. Pinulot ko ang bote ng toyo at bumalik sa bahay na basa ng basa. Pagpasok ko sa bakuran, lumapit agad ang lola at kinuha ang toyo. Anong kaguluhan ito?
Parang lumangoy ka sa lusak. Ano ka, baboy? Pumasok ka at magpalit kung madungisan mo ang sahig ng bahay, papagulin kita. Walang tinanong sa akin kung nasasaktan ako. Walang tanong kung malamig ako. Nag-aalala lang siya sa sahig. Pumunta ako sa likod ng bahay at naghugas ng putik sa tubig ng balon. Nahalo ang luha ko sa tubig. Manbay. Gabi noon ay nagkasakit ako. Sa sulok ng kusina, nakahiga sa dating kumot sa putik na sahig, nagising-gising ako at patuloy na tinatawag ang pangalan ng nanay. Ngunit kinabukasan, may matematika kaming pagsusulit at hindi ko maaaring lumiban. Para sa akin, ang paaralan ang tanging lugar kung saan kinikilala ang aking halaga. Ang mga marka lang ang nagpapatunay na buhay ako at may silbi. Nagsuot ako ng dilaw na uniforme. Ang luma ng kwelyo ay tinahi ko na mismo gamit ang itim na sinulid. Mahirap at dinarahas, ngunit palagi akong nangungunang mag-aaral sa buong baitang. Ito ang tinik sa mata ni Yvonne. Nang araw na iyon, ibinabalik ng guro naming si G. De la Cruz ang aming mga papel. Sa pagsusulit na ito, isang estudyante lang ang nakakuha ng perpektong marka. Si Saya. Palakpakan natin siya. Pumalakpak ang klase. Habang tatayo ako at tinatanggap ang papel, napatingin ako kay Yvonne. Nangingitim ang kanyang mukha. Sabay-sabay na pumuno ng galit ang kanyang mga mata. Tiyumpatla siya 70 ang kanyang marka. Sa oras ng pahinga, pumunta ako sa banyo para hugasan ang aking mukha. Nang lalabas na ako sa kubeta, naharang na agad si Yvonne kasama ang dalawa niyang kaibigan. "Oh, ikaw na ang number 1. Anong meron?" Tinangka kong lumayo sa kanyang tabi ng tahimik, ngunit biglang tinulak niya ang aking balikat. Natumba ako papaatras at napabangga sa maruming pader. "Saan ka nagmamadali? Masaya ka dahil nakakuha ka ng 100. Akala mo mas magaling ka sa akin?" Nang ilapat niya ang kanyang mukha sa akin, naaamoy ko ang masamang amoy ng kanyang bibig. Hindi ko isinip iyon. "Hayaan mo ako, babalik na ako sa klase." Nagsikap akong manatiling kalmado kahit nagtatalo ang aking puso. "Huwag. Alam mo ba kung bakit ka magaling? Dahil sobrang dukha ng pamilya mo, pag-aaral lang ang tanging pag-asa mo sa buhay. Ngunit huwag kang mangarap ng malaki. Ang batang walang magulang ay nakatakdang mag-alis ng dumi ng baka habang buhay." Sabay niyang inilabas ang maliliit na bote ng tinta kulay lila, nakabukas na ang takip, at bago pa man ako makakilos, binuhusan niya ng tinta ang aking puting uniforme. Kumalat ang makapal na lila sa aking blusa, dumulas pa sa aking itim na palda. Nakatayo akong tulala. 1 linggo kong isusuot ang uniformeng iyon. Bukas, anong isusuot ko sa paaralan? Tingnan niyo ang hitsura niya. Pwede ka bang maging mas maingat? Huwag kang maghambog ng ganyan. Tumawa si Yvonne kasama ang mga kaibigan niya at lumayo. Naiwan ako doon na nag-iisa, may malaking mansa ng lila sa aking katawan parang sugat sa aking puso. Sumabog ako sa pag-iyak, hindi dahil sa sakit, dahil sa kahihiyan na hindi ko matitiis at dahil sa aking tanging uniforme. Sa pagkakataong iyon, pumasok si G. De la Cruz. Nakita niya ang aking kalagayan at mabilis na lumapit. "Saya, ano ang nangyari? Sino ang gumawa nito sa iyo?" Hindi ako makapagsalita ng maayos. Dinala niya ako sa silid ng mga guro, pinunasan ang aking mukha ng basang tuwalya, nakahanap ng lumang blusa mula sa Lost and Found, at pinatuyo pa ang mansa sa aking uniforme gamit ang blow dryer. "Huwag kang umiyak. Aalagaan kita ng guro mo." Ginawa ito ni Yvonne, di ba? Tumango ako. Dumadaloy pa rin ang luha ko. Niyakap niya ako. Mainit ang kanyang mga bisig. Amoy siyang sabon at araw. Mula nang umalis si nanay, wala nang niyakap sa akin ng ganoon. "Saya, kailangan mong maging malakas. Habang mas mahirap ang kalagayan mo, mas kailangan mong magsikap ng higit. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang maging matagumpay sa buhay." Naiintindihan mo ba? Ang mga salita niya ay tumimo sa aking tuyong puso, tulad ng malamig na ulan sa tuyo at basag na lupa. Pinunasan ko ang luha ko at tumamango ng malakas. Nang hapon, samahan niya ako pauwi. Nagsama pa siya para makausap ang lola. Akala ko, kapag nalaman ng lola na binugaw ako, maaawa siya. Magtatanggol siya sa akin. Nagkamali ako. Nang marinig ng lola ang kwento ng guro, bumungad siya sa galit hindi laban kay Yvonne, kundi laban sa akin. "Ginoo, huwag niyo siyang pagalinlangan. Bakit bigla-bigla siyang binuhusan ng tinta ng kaibigan? Dahil siguro nagsabi siya ng isang bagay na nakasakit." Len. Ang anak ko ay palaging naghahanap ng gulo, marunong siya sa libro, ngunit mangmang sa tao. "Guro kayo, huwag niyo akong ipaliwanagan ang aking sariling apo." Natigilan ang guro ko. "Ma'am, si Saya ay mabait at matahimik na bata talaga. Si Yvonne ang kilala naming nanggagalit sa ibang bata. Siya ang may sala." Sige na, sige na." Iwinagayway ng lola ang kanyang kamay.
Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Alam ko lang na nagsimula ito sa kanya. At sino ang magbabayad ng uniforme? Kahit isang piraso ng damit ay mahal at tinirhan pa niya ng tinta. Umalis ang guro ko ng may mabigat na mukha. Bago umalis, pinisil niya ang aking kamay at naglagay ng isang malaking bag ng tinapay. Kainin mo ito. Huwag ibigay sa iba. Lakasan mo ang loob. Nang makaalis ang guro, humarap sa akin ang lola. Ang kanyang mga mata ay apoy. Kinuha niya ang isang walis na nakatabi sa sulok. Naghahanap ka ng problema, ha? Dinala mo pa ang guro sa bahay para ipahiya ako. Sasabihin mo ba sa buong baryo na inaabuso ka namin? Kasabay ng mga salita, pinalo niya ako ng walis. Hindi ako sumigaw. Kinagat ko ang aking ngipin at tiniis. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang bagay ang sumipot sa aking isip, isang determinasyon na matingkad at malinaw. Hindi ko na matitiis ang impyernong ito. Kailangan kong lumabas. Pagkatapos ng sagupaan na iyon, 2 araw akong nanatiling nakahiga. Ikinulong ako ng lola sa bahay, hindi pinayagang pumunta sa paaralan bilang parusa. Walang gamot ang ibinigay. Wala kundi malamig na tubig at lugaw na palapalang itinatapon sa akin. Nahiga ako sa madilim na sulok ng kusina, nakikinig sa ulan sa bubong, at naalala ang mga salita ng guro ko. Kailangan kang maging malakas. Kung mananatili ako rito, unti-unti akong mamamatay o magiging isang babaeng walang kalooban, isang alipin ng takot, ayon sa kagustuhan ng lola. Naalala ko ang aking lolo sa ina, si Lolo Carding. Nakatira siya 10 kilometro mula rito, sa kabilang bayan, kasama ang aking tiyo Jun. Noon pa man, bago umalis si nanay para sa Maynila, dinadala ako paminsan-minsan sa bahay ni Lolo Carding. Puti ang buhok niya, at amoy tabako palagi, ngunit mainit ang ngiti. Ang aming saya ay matalas ang mga mata. Magiging dakila kang bata ikaw someday. Lagi niyang sinasabi habang hinahaplos ang aking ulo. Sa gitna ng dilim, ang pag-iisip ni Lolo Carding ay tulad ng ilaw na biglang sumiklab, kailangan ko siyang puntahan. Sa ikatlong gabi, nang matulog na ang lahat ng tao sa bahay, dahan-dahan akong bumangon. Masakit pa rin ang buong katawan ko, ngunit mas malakas ang aking pagnanasa para sa kalayaan kaysa sa sakit. Binalot ko ang aking lumang mga damit sa isang plastic bag. Ang aking mga aklat, ang aking pinakamahalagang kayamanan ay isinuksok ko rin. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan sa likod ng kusina. Lumangit-ngit ang bisagra at halos huminto ang aking puso. Nakinig ako. Ang pag-alingaw-ngaw ng hilik ni Lolo at ang pagsasalita ni Kuya Rolando sa tulog. Huminga ako ng malalim at lumabas. Dilim ang labas, walang buwan, hinihipan ng hangin ang mga puno, at nakatatakot ang mga anino. Sa malayo, tumahol ang aso. Naglakad ako ng naglakad. Walang tsinelas, naglalakad sa graba at tinik, ngunit hindi na ako huminto. Natakot ako na sa pagsikat ng araw. Hahanapin na ako ng lola at iuuwi. Nang ika-4 na tumilaok ang manok, nakarating na ako sa pintuan ng baryo ng aking lolo sa ina. Ang lumang bahay ni Lolo Carding ay lumabas ng dahan-dahan mula sa ambon ng umaga. Ang kahoy na pintuan ay nakaawang lamang ng konti. Umupo ako sa harap. Binulunan ng pagod at gutom, sumandal sa haligi, at nakatulog ng sandali. Pagkatapos, narinig ko ang lumangit-ngit na pintuan. Isang magaspang ngunit mainit na kamay ang nagpulag sa aking balikat. Saya. Aking saya ko. Bakit ka nandito sa oras na ito? Binuksan ko ang mga mata. Nakita ko ang ng aking lolo, puno ng pagmamalasakit, puno ng pagmamahal. At sa sandaling iyon, lahat ng naipon kong kalungkutan, lahat ng naipon kong sakit at galit sumabog sa isang malaking pag-iyak. Lolo, pakisama mo ako. Hindi na ako makakabalik doon. Pinagtatampal nila ako. Hindi nila ako pinaaral. Lolo, please. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos niya ang mga pasa at mga pasa sa aking mga braso at binti. Namula ang kanyang mga mata. Anong mga hayop? Ang aking apo. Sige, halika na sa loob. Hindi na kita pahahamakin ng sinuman. Nandito na si Lolo. Ang buhay sa bahay ni Lolo Carding ay hindi mayaman. Sa katunayan, mas mahirap sila kaysa sa bahay ng lola sa ama. May maliit na taniman si Lolo at maliit na hardin. Si Tio Jun ay mahina ang katawan at kaya lang siya ng magaan na trabaho sa loob ng bahay. Ngunit ang kahirapan dito ay ibang klase. Walang amoy ng galit. Walang diskriminasyon. Puno ng pagmamahal at init. Ang unang tanghalian ko sa bahay ni Lolo Carding, sopas na kamote, inasnan na isda, at kanin na halo ng kamote, mas marami pang kamote kaysa kanin. Ngunit si Lolo, bago kumain, pinili niya ang mga pinakamainam na butil mula sa kanyang sariling mangkok at ibinuhos sa akin. Kumain ka. Saya. Kailangan mong lumaki ng malusog. Tingnan mo ang iyong katawan, buto na lang.
Tiningnan ko ng sunod ang aking mangkok at ang kanyang mangkok na puno ng kamote, na iluha-luha ako. Kinuha ko ang kutsara at inilipat ang kanin ko sa mangkok niya. Lolo, ikaw na ang kumain ng kanin. Mas gusto ko ang kamote. Talagang masarap ang kamote. Natawa si Lolo. Lumutang ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata. Kinuha niya ang nag-iisang ulam sa mesa, isang piraso ng maalat na inihaw na isda at inilagay sa ibabaw ng aking kanin. Matanda na si Lolo, kaya mas angkop na ang kamote sa tiyan ko. Kayo ng kabataan ang kailangan ng kanin para sa lakas ng pag-aaral. Huwag kang mahiya. Sumalo si Tio Jun. Tama iyon, Saya. Kumain ka ng walang pangambala. Sanay na kami. Ang simpleng hapagkainan na iyon ay mas masarap kaysa sa anumang pagkaing nakita ko sa telebisyon. 3 beses akong nagpuno ng mangkok, at puno ang tiyan ko, ngunit hindi pa rin puno ang aking puso. Nang gabing iyon, sa liwanag ng isang lumang gasera, tinawag niya ako. Inilabas niya sa lumang kahon ang isang kwaderno at isang lumang ngunit hindi patuyong pluma. Saya, alam ni Lolo na mahal mo ang pag-aaral. Sa tahanan doon, hindi nila pinahintulutan. Ngunit dito, ibebenta ni Lolo ang bigas para lang makapag-aral ka. Tingnan mo ang bahay na ito, lumang dingding, lumang bubong. Hindi nakapag-aral si Lolo at ang iyong Tio Jun, kaya nagtiis kami sa kahirapan ng habambuhay. Hindi kita hahayaang lumakad sa parehong daan. Tiningnan niya ako ng tuwiran. Ang taong hindi nag-aaral ay hindi makakakita ng tamang landas. Ang hindi nag-aaral ay mananatiling mahirap habang buhay. Makapagpangako ka ba sa akin na mag-aaral ka ng buong-buong? Hinawakan ko ng mahigpit ang pluma na ibinigay niya sa akin. Tiningnan ko ang mga matang puno ng hirap ngunit puno rin ng pagmamahal. Nangangako ako, Lolo. Mag-aaral akong mabuti. At balang araw, magtatayo ako ng malaking bahay para sa iyo, walang sinuman ang magtatawa sa ating pamilya. Ngumiti si Lolo at haplos-haplos ang aking ulo. Huwag mo nang isipin ang malaking bahay, anak. Basta maging mabuting tao ka. Mamuhay ng may dangal. Huwag yumukod sa iyong ulo sa sinuman. Iyon lang ang kailangan ni Lolo. Mula ng araw na iyon, naging baliw ako sa pag-aaral. Pagkatapos ng klase, tumutulong ako sa mga gawaing bahay. Dinidiligan ko ang halaman, winawalis ang bakuran. Nagluluto ng kanin. Ngayon, ang mga gawaing iyon ay parang magaan na paligaw-ligaw. Nang 16 na taong gulang na ako, maraming namunga ang puno ng mangga sa bakuran ni Lolo. Pinili niya ang pinakamalaki at pinakamagandang mga bunga at inilagay sa kaing. Saya, samahan mo si Lolo sa palengke ngayon para ipagbili ito. Oo naman. Masaya akong sumigaw. Maaga pa lang. Naglakad na kami sa bayan. Si Lolo ang nanguna na may kaing sa ulo, ako ay sumunod na may maliit na basket. Malayo ang landas ngunit naging maiksi ito sa kwento ni Lolo. Buhay na buhay ang palengke. Nagtayo kami sa sulok, inihain ang mga mangga. Kilala na ang mga mangga ni Lolo bilang matamis at masarap, mabilis na dumating ang mga mamimili. Ate, kuya, gusto nyo ng mangga? Pinalaki ng maingat ng aking Lolo. Talagang masarap ito. Kung hindi kayo masaya, ibabalik ko ang pera. Tumawa ang mga mamimili sa aking sipag at binili ang lahat. Nang maubos na ang lahat ng mangga, ibinilang ni Lolo ang pera at ngumiti. Inilabas niya ang isang 200 pisong bill at ibinigay sa akin. Ito ang bahagi mo sa pagbebenta. Pumunta ka at bumili ng sagot gulaman doon. Sa 200 piso, malaking halaga noon para sa isang bata. Pwedeng bumili ng maraming tikas na pagkain. Ngunit nang hawak-hawak ko na ang pera, napansin ko ang kulubot na damit ni Lolo at ang kanyang goma na hapis na halos malaglag na. Dali-dalian akong nagtakbo ngunit hindi sa booth ng sagot gulaman. Pumunta ako sa isang lumang tindahan ng libro sa sulok ng palengke. Nang bumalik ako na may hawak na mabigat na libro ng matematika, nagulat si Lolo. Bakit hindi ka bumili ng pagkain? At bumili ka ng libro? Hindi ako gutom, Lolo. Gusto ko ng aklat para mas lalong makapag-aral. Sinabi ng guro ko na napakagaling ng librong ito. Matagal na tiningnan niya ako. Pagkatapos ay dahan-dahing lumayo at pinunasan niya ang kanyang mata. Walang sinabi. Ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay habang umuwi. Sa magaspang at malapit na kamay ng aking Lolo, naramdaman ko ang hindi nakikitang init at lakas. Alam ko na ipinagmamalaki niya ako at nangako ako sa aking sarili na hindi ko kailanman bibiguin siya. 3 taon ang lumipas ng mabilis. Sa mga taong iyon, parang binusog ng sapat na tubig at sikat ng araw ang isang punla, lumago akong malusog. Nawala na ang mapait at payat na mukha mula sa bahay ng lola sa ama. 3 baitang na ng high school. Panahon ng pag-aani noong Oktubre. Ginto ang lahat ng bukid. May 3 piraso ng palayan si Lolo sa bundok. Bawat taon, sila ni Tio Jun ay magkasamang mag-aani. Ngunit ngayon, nasaktan ang likod ni Tio Jun at maraming araw siyang nananatiling nakahiga.
Si Lolo matanda na ay kailangan pang mag-ani ng 3 piraso ng mag-isa. Nang umaga na iyon, bago pa sumikat ang araw, nagising si Lole. Narinig ko ang kalampag ng kanyang itak sa hardin. Saya. Bumangon ka at kumain, pumunta ka sa paaralan. Maaga na aalis si Lolo, mainit pa sa umaga. Sa tanghali, huwag kang maghintay, kumain na at mag-aral para sa entrance exam. Malapit na ang entrance exam sa high school, huwag kang magpabaya. Narinig ko ang humihina na boses ni Lolo na lumayo, at nanginig ang aking puso. Ang hinog na palay ay kailangang anihin kaagad. Isa pang ulan. At masisira ang 1 taon ng pagsisikap. Si Lolo ay matanda na, at yumuyuko ang kanyang likod, tulad ng hinog na uhay ng palay. Paano niya magagawa iyon ng mag-isa? Biglang bumangon ako. Imbes na magluto ng kanin, pumunta ako sa balon at hugasan ang mukha. Nagpasya akong lumiban sa high school ng kalahating araw. Alam ko na magagalit si Lolo. Ngunit hindi ko kayang iwan siyang nag-isang nagtatrabaho sa ilalim ng nagliliyab na araw. Nagtali ako ng tela sa ulo, kinuha ang lumang itak ni Tio Jun, at tumakbo sa palayan. Gintong-ginto ang tanaw. Amoy palay at lupa ang hangin. Sa malalim na gitna ng gintong dagat, nakita ko ang munting figura ni Lolo yumuyuko, hawak ang uhay sa kaliwang kamay, humahampas ng itak. Nagniningning ng pawis ang kanyang likod sa araw. Takot akong makita niya ako at paalisin, kaya tahimik akong pumasok sa palayan mula sa kabilang dako at nagsimulang mag-ani. Mainit ang araw. Hinahati ng matalas na uhay ng palay ang aking leeg at bukong-bukong. Ngunit kinagat ko ang ngipin at patuloy na humampas. Nang tanghali, nagtagpo kami ni Lolo sa gitna ng palayan. Nagulat siya nang makita ako. Ano ka? Sinabi ko sa iyo na pumunta sa paaralan. Saan galing iyan? Umuwi ka na. Malumabok ang boses niya sa galit at pagod. Inilapag ko ang itak at nagsalita ng dahan-dahan. Lolo, parang nahirapan ka ng mag-isa, kaya natulungan kita para matapos na ng mas mabilis. Sa hapon, pupunta na ako sa remedial class. Remedial class? 1 araw kang lumiban, maaatras ka na. Sinabi ko sa iyo ang iyong mga kamay ay para sa panulat, hindi para sa itak. Umuwi ka na. Kinuha niya ang itak mula sa aking kamay at tinulak ako palabas ng palayan. Ngunit nakita ko ang kanyang mga kamay punit-punit, puno ng putik, nanginginig. Bumuwis ng luha ang aking mga mata. Lolo, natatakot lang ako para sa iyo. Hanggang dito lang, saka na ako uuwi. Please, wag mo akong palabasin. Ang aking mga luha ay natunaw ang galit ni Lolo. Huminga siya ng malalim at umupo sa pilapil. Hinawi niya ako ng hangin. Habang nagsasalita, matigas ang ulo mo. Naintindihan ni Lolo na inaalala mo siya. Ngunit ang dahilan kung bakit patuloy na nagtitiis si Lolo ay dahil sa isang bagay lamang, ang pangarap na makita kang lumabas sa lusad na ito. Kung hindi ka makakapasok sa magandang paaralan, walang silbi ang lahat ng pagsisikap ni Lolo. Papasok ako ng tiyak, Lolo. Alam ng lahat ng guro ko na number 1 ako sa paaralan. Sige. Ngayon lang. Bukas, kung lalabas ka muli dito, imbes na pumunta sa paaralan, kahit malaki ka na, palo-palo kita. Nang tanghali, kumain kami sa pilapil, kanin na may laman ng onion at garlic, may inasnan na isda, at mainit na tubig. Pinalipas ng hangin mula sa bukid ang init. Maalat ang kanin, ngunit puno ng pagmamahal ni Lolo. Mas matamis ito kaysa sa anumang pagkain sa mundo. Nang gabing iyon, nangangati ang buong katawan ko dahil sa mga uhay ng palay. Nagluto si Lolo ng mainit na tubig na may halamang gamot para sa aking paligo. Pagkatapos ng paligo, nakita ko si Lolo sa ilalim ng gasera, kinukuskus ang kanyang masakit na paa. Dahan-dahan akong lumapit at pinalamig ang kanyang balikat. Lolo, kapag may pera na ako, bibilhan kita ng demotor na traktora. Doon ka lang sa gilid at ipagtuturo ang mga manggagawa. Ngumiti si Lolo at pinagtampal ang aking kamay. Sa panahon na iyon, hindi na makakakilos si Lolo ng kahit isang daliri. Mag-aral ka na lang. Iyon ang tanging kailangan ko. Bumalik ako sa aking mesa. Nagnilay-nilay ang liwanag ng gasera. Sa labas, umalingaw-ngaw ang palakas sa gabi. Tiningnan ko ang baluktot na anino ni Lolo sa pader. At nangako ako sa aking sariling puso. Pasok sa pinakamahusay na paaralan sa probinsya. Iyon ang aking makakaya para kay Lolo. Nang matanggap ko ang liham ng pagtanggap sa pinakamahusay na high school sa probinsya, pumunta ang buong baryo para magbati. Nagbukas si Lolo ng malaking pagtitipon sa bakuran. Kahit si Tio Jun, na matagal nang nakaratay, ay nahirapang bumangon at nagbuhos ng alak para sa pagdiriwang. Ngunit kasabay ng kagalakan, dumating ang mga alalahanin. Ang paaralan ay 10 kilometro ang layo, masyadong mahal ang boarding, masyadong malayo para sa pang-araw-araw na biyahe. Kinabukasan, ilabas ni Lolo ang lumang kalawang na bisikleta mula sa bodega.
Saya, paumanhin at hindi ko mabibili ng bagong bisikleta. Ito na lang muna. Matibay ito, ayusin ko na ang preno, huwag kang mag-alala. Hinahaplos ko ang malamig na gidon at ngumiti. Sapat na ito, lolo. Masaya na ako kahit bisikleta. Matibay ang aking mga paa, 10 kilometro ay kaya ko. Kaya naman, nagsimulang tumakbo ang aking lumang bisikleta patungo sa daan ng pagkatuto. Alas 4 ng umaga ay gigising na ako, magluluto ng kanin, kakain, at sasakay ng bisikleta. Ang daan patungo sa paaralan ay hindi naka-aspalto, alikabok sa tuyong panahon, putik sa umulan. Umalingaw-ngaw ang lumang bisikleta habang tinatangkilik ako nito. Minsan, sa gitna ng daan, nabali ang kadena at puno ng langis ang aking mga kamay habang inaayos ito. Isang mainit na araw sa tag-init, pauwi na ako nang malagpasan ako ng 2 motorsiklo, alikabok ang inilabas, si Kuya Rolando at Kuya Pepito. Pareho silang may edad sa akin, ngunit noong nakaraang taon ay nag-drop out na sila. Ayon sa tsismis, nasosolik sila sa masamang kasamahan at palaging nasa sugalan at billiard hall. Nakita ako ni Kuya Rolando at bumagal. Oh, si Saya na honor student. Saan ka pa uwi sa lumang bisikleta na iyan? Liftaran kita ng kuya. Natawa si Kuya Pepito sa likod. Hoy, baka madungisan ang aming magandang motorsiklo ng gayang payat. Palakasin mo na lang ang mga paa mo para sa trabahong manggagawa sa bukid. Kailangan ng katawan. Biglang nagbilis ang motorsiklo nila at naiwan ako sa alikabok at galit. Kinagat ko ang aking labi at tumingin ng tuwiran sa unahan. Mayroon silang motorsiklo. Mayroon akong lumang bisikleta. Ngunit mayroon akong pangarap at mayroon si Lolo na naghihintay sa akin sa bahay. Sa unang semester ng 3 baitang ng high school, natanggap ako ng scholarship na 5,000 piso kasabay ng unang ranggo sa buong baitang. Hawak ni Lolo ang report card, nanginginig ang mga kamay, nag-uusal-usal ng luha. Inilagay niya ito sa pinakamabuting sobre at inilagay sa tabi ng altar sa kanilang bahay. Lolo, gamiting pambili ng gamot ni Tiyo at karne ito. Payat na si Lolo kamakailan. Itinulak pabalik ni Lolo ang aking kamay. Ito ay pera na kinikita mo sa iyong pagsisikap. Bumili ka ng mga aklat, bumili ka ng damit. Matanda ka na, huwag mong ipahiya ang sarili mo sa mga kaibigan. Kami ni Tio Jun ay may gulay mula sa hardin, sapat na iyon. Sa pilitan kong isinuksok ang pera sa bulsa ni Lolo. May uniforme naman ako, Lolo. Kung hindi mo tatanggapin, magagalit ako. Tiningnan niya ako ng may walang hanggang pagmamahal at pagmamalaki. Alam ko na may mga alalahanin siyang hindi niya tinatanggap, masakit na kasukasuan, hindi makatulog sa gabi. Ngunit ni minsan ay hindi siya nagrereklamo. Siya ang malaking punong nagtatanggol sa akin mula sa lahat ng bagyo. Sa 2 taon ng high school, isang malaking bagyo ang tumama sa Batangas. Buong araw na takip-silim ang langit. Mabilis kaming naghanda ni Lolo Carding at Tio Jun para sa bagyo, tinali ang mga bintana, naglagay ng mga kabang bato sa bubong. Nang gabi, sinimulaan ng bagyo ang paglulupit nito. Saya, kunin mo ang mga timba, tumatulo na ang kisame sa tabi ng altar. Dinala ko ang lahat ng palayok at timba at lalagyan sa buong bahay para makatch ang mga tumutulo, ngunit dumoble ang mga butas. Bawat saglit, mas malala ang ulan. Humikab ang bubong ng kusina, pinalabas ng hangin ang kisame, sumabak ang mga dingding. Ay! Ang bigas! Sumigaw si Lolo. Iyon ang isang bawang suplay ng pagkain ng aming pamilya. Nagdali-dali si Lolo para tumakbo sa kusina, ngunit hinawakan ko siya. Lolo, wag. Mapanganib. Nahuhulog pa ang kisame at mga dingding. Ngunit kung wala na ang bigas, ano na lang ang kakainin natin? Tumingin si Lolo sa nagibang kusina ng walang pag-asa. Umiyak ako. Napagtanto ko kung gaano katakot ang kahirapan, nagagawa nitong ipagtaya ng tao ang kanyang buhay para sa 1 kilong bigas. Buong gabi nagwala ang bagyo. Nag-ipon kaming 3 sa tuyo pang sulok at nagbalabal ng manipis na kumot habang hinihintay ang bukang liwayway. Sa gabi na iyon, nakatingin sa nanginginig na katawan ni Lolo sa kanyang nakagibang bahay, pinisil ko ang kanyang malamig na kamay at nangako sa aking sarili. Balang araw, magtatayo ako ng matibay na bahay para kay Lolo. Isang bahay na hindi matatakot sa kahit anong bagyo. Hindi ko na ito pahihintulutang dumaan sa ganito. Ang pangakong iyon ay nag-ukit ng malalim sa aking puso at naging pinakamaningning na dahilan ng lahat ng aking ginawa mula noon. Kinabukasan, pagkatapos ng bagyo, malungkot ang tanawin. Ang pinakamalaking puno ng mangga ay natumba at dumog sa kulungan ng manok. Ganap na nasira ang kusina, malaking butas ang bubong ng bahay. Ngunit buhay kaming 3, iyon ang mahalaga. Tumingin si Lolo sa nasira niyang bahay, huminga ng malalim, ngunit tinanaw ako at pinilit ang isang ngiti. Okay lang. Buhay tayo, iyon ang pinakamahalagang bagay. Ang bahay ay maaaring itayo muli. Halika.
Tingnan mo kung nabasa ang mga libro mo. Binuksan ko ang kahoy na kahon. Ang mga libro ay buo at tuyong-tuyo. Niyakap ko ang mga ito. Ang bagyo ay maaaring sumira ng bubong, ngunit hindi nito maaagaw ang kaalaman at lakas ng loob na nasa loob ko. Sa ikatlong baitang ng high school, naging mas mabigat ang pressure ng entrance exam sa kolehiyo. Ang layunin ko ay makapasok sa isang nangungunang unibersidad sa Maynila. Nagbawas ako ng tulog sa 4 na oras sa isang gabi. Bawat gabi sa ilalim ng nanlilisik na gasera sa probinsya, nireresolba ko ang mahirap na problema sa matematika at isinasaulo ang libu-libong salita sa Ingles. Binibisita ako ni Lolo bawat gabi nagdadala ng tsaa, minsan may laga pang kamote o patatas bilang merienda. Sa mainit na gabi, tahimik na nakaupo siya sa tabi at nagpapahangin sa akin. Sa malamig na gabi, idinadampi niya ang manipis na kumot sa aking balikat. Saya, huwag kang masyadong magsikap. Masisira ka. Okay lang ako, Lolo. Kaunti na lang. Kapag nakapasok na ako, dala-dala ko si Lolo sa Maynila para manood ng sinehan. Minsan, sa sobrang pagod, nakatulog na ako sa mesa. Sa panaginip, nakatayo ako sa harap ng pintuan ng isang maringal na unibersidad. Ngunit gisingin ako ng mga ubo ni Lolo at naibalik ako sa katotohanan. Patuloy na lumalala ang kalusugan ni Lolo. Mas madalas at mas matagal na ang kanyang pag-ubo. Sinabi niya sa akin na katandaan lamang ito at hindi na siya pumupunta sa doktor para makatipid para sa aking entrance exam. Nang malapit na ang araw ng entrance exam, ibinenta ni Lolo ang baboy na pinalaki niya ng 1 taon. Inibalutin niya ang pera sa tela at ibinigay sa akin. Ito ang para sa iyong entrance exam. Sa Maynila, huwag kang laktawan ng pagkain. Magtipid ng maayos at huwag magkasakit. Tinanggap ko ang pera at nagpatak ng luha. 5,000 piso. Pawis at luha at dugo ni Lolo. Ang pagsusulit ay nagdulot ng matinding tensyon. Lumabas ako mula sa exam hall, parehong naramdaman ko ang gaan at pagkabigo, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ang mga araw ng paghihintay ay parang walang katapusan. Isang araw, mula sa speaker ng barangay, narinig ko ang aking pangalan. Binabati namin ang mag-aaral na si Saya, ang aming honor student na naging pinakamataas na pumasa sa buong probinsya sa pagsusulit ng kolehiyo. Habang nagwawalis sa bakuran, nalaglag ang walis mula sa aking kamay. Hindi ko mapaniwalaan ang aking mga tainga. Sa loob, si Lolo na umiinom ng tsaa ay nabitawan ang kanyang tasa na basag ito sa sahig. Tumalon siya palabas ng bahay, lumuha, ngumiti. Saya, ikaw ba ang pangalan na iyon kanina? Pumasa ka ba? Pumasa ako, Lolo. Unang ranggo sa buong probinsya. Niyakap namin ang isa't isa sa gitna ng bakuran at patuloy na umiyak. Nagtipon ang mga taga-baryo at nagbati. Lahat ay nagsabing maingat na pinalaki ni Lolo ang kanyang apo, at masikhay na pinagsisikapan ni Saya ang tagumpay niya. Ang bahay ng lola sa ama lamang ang tahimik na nanatiling nakasarado. Ayon sa tsismis, magalit ang lola ng buong araw at inaaway ang kanyang mga alagang hayop. Ngunit walang kinalaman iyon sa akin. Nanalo na ako. Nanalo sa kahirapan, nanalo sa karahasan, nanalo sa aking sariling digmaan. Pagdating ng liham ng pagtanggap, dumating na agad ang mga alalahanin tungkol sa bayad sa paaralan. Mataas ang pamumuhay sa Maynila, bayad sa paaralan, upa, pagkain. Naisip ni Lolo na ibenta ang lupang minana nila ng kanyang mga ninuno sa likod ng bahay. Nagalit ako nang malaman. Lolo, wag. Ang lupa ng ating mga ninuno, paano iyon mabibili? Magtatrabaho na lang ako at makakakuha ng scholarship. Kaya ko ito ng mag-isa. Ano ang sinasabi mo? Una, ang pag-aaral. Ang lupa ay maaaring mawala at makuha muli. Kung ang isang piraso ng lupa ay nagbabago ng iyong kinabukasan, iyon ay pinakamabuting katumbas. Ibinenta ni Lolo ang lupa. Hinati niya ang pera sa 2, ang isa ay inilagay sa maliit na bag at ibinigay sa akin. Habang natutulog ka at naliligo, huwag mong pakawalan ito sa iyong katawan. Bago umalis para sa Maynila, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa tabi ni Lolo, nakikinig sa kanyang regular na paghinga. Bukas, wala na ako rito. Sino ang magluluto para sa kanya? Sino ang magpipiga ng kanyang mga paa sa masamang panahon? Saya, matulog ka na. Bukas ay maaga pa tayong pumunta sa terminal. Dahan-dahang pinalo ni Lolo ang aking likod tulad ng ginagawa niya nang bata pa ako. Lolo, kahit wala ako, mananatiling malusog ka. Maraming liham ang susulatin ko at tiyak na uuwi ako tuwing Pasko. Naiintindihan. Sa Maynila, mag-ingat sa mga tao. Maraming magdaraya. Huwag mong kalimutan ang mga salita ni Lolo. Kahit mahirap, maging tapat. Huwag kailanman suwayin ang mga nakatatanda sa iyo. Naiintindihan mo ba? Oo, Lolo. Itatatanim ko sa aking puso.
Kinabukasan, ihatid ako ni Lolo Tio Jun sa bus terminal ng bayan. Bumulong-bulo ang malaking bus habang pinapaikot ang makina. Inilagay sa aking mga kamay ni Lolo ang isang buwig ng saging at kanin na nakabalot. Ito ang para sa kain mo sa daan. Mag-ingat ka. Nagpalakad ang bus. Inilabas ko ang aking mukha sa maalikabok na bintana. Sa alabok, nakita ko ang muntit payat na katawan ni Lolo kumakaway sa lumayong bus. Inilibing ko ang aking mukha sa bintana at umiyak ng malakas. Ang tagpong iyon ay nag-ukit ng malalim sa aking dibdib at matagal na aking dinadala. Sinalubong ako ng Maynila ng bukas at masidhing liwanag. Ang mataas na gusali at makulay na neon ay nagulat sa akin isang batang galing sa probinsya. Ngunit hindi ako natakot. Mayroon akong pagmamahal ni Lolo at bakal na kalooban na pinatitigas ng daan-daang pagsubok. Nagsimula ang aking buhay kolehiyo. Nakatira ako kasama ang dalawang kasamahan sa maliit na apartment. Sa umaga, pumunta sa paaralan. Sa hapon, nagtatrabaho sa cafe. Sa gabi, nagbibigay ng tutorial. Nagtatrabaho akong parang hindi nauubos ng lakas. Sa probinsya, narinig ng lola sa ama ang balita na pumunta ako sa Maynila para sa kolehiyo. Sinabi niya sa mga kapitbahay, anong silbi ng ganong pag-aaral sa babae? Pupunta sa Maynila, magmamalaki, baka mabuntis at umuwi. Walang magagawa ang babaeng iyon. Dumating sa akin ang tsismis sa pamamagitan ng liham na isinulat ng iba para kay Lolo. Nasugatan ako. Ngunit bawat pang-insulto ng lola, mas lalong lumaki ang aking determinasyon. Magtatagumpay ako. Magiging mayaman ako. At babalik ako sa harap nila ng may dignidad. Ang maliwanag na buhay kolehiyo sa gitna ng pang-akit ng lungsod, mga mapanlinlang na tao, at pagkakataon sa buhay nagsimula na. Ang taglamig ng Maynila ay walang nyebe ngunit ang malamig na ulan ng gabi ay nakakalamig ng puso ng isang mahirap na estudyante. Ang unang sahod ko bilang tutor 8,000 piso aking naalala hanggang ngayon. Niyakap ko ang mga kulay na papel. Ang unang ginawa ko ay hindi bumili ng damit o kumain ng masarap. Tumakbo ako sa palengke at nagpadala ng 5,000 piso kay Lolo. Ang natirang 3,000 ay ginastos ko para sa buwan ng pagkain at pamasahe. Sa ikalawang taon ng kolehiyo, natuklasan ko ang pagsusulat. Una, maikling teksto para sa mga online na tindahan. Maliit ang bayad, ngunit buong puso ko itong sinulat. Ang mayamang bokabularyo na pinalaki ng mga lumang libro ni Lolo ay naging kapaki-pakinabang. Dahan-dahan, mas maraming kliyente ang humihingi ng aking trabaho. Bumili ako ng murang lumang laptop, iyon ang aking unang pangunahing pinagkukunan ng kita. Bawat gabi hanggang alas 3 ng umaga, nagtatrabaho ako. Minsan nakatulog na ako sa mesa, sa sobrang pagod, ngunit kapag naaalala ko ang katawan ni Lolo sa terminal habang kumakaway sa akin, biglang babangon at maghuhugas ng mukha ng malamig na tubig at magtatrabaho muli. Sa huling taon ng kolehiyo, nagsimula akong gumawa ng maikling video. Noong panahon na iyon, nagsimula ang boom ng short videos sa social media. Sa kabutihang palad, katulad ni nanay ang aking hitsura, at may kakayahang maakit ang mga tao. Mabilis na lumaki ang aking channel. Ibinabahagi ko ang aking buhay estudyante, mga paraan ng pag-aaral ng wika, at paminsan-minsan ay ang aking mga nararamdaman para sa aking tahanan. Pagkatapos ng graduation, nang may mataas na karangalan, nakatanggap ako ng alok mula sa isang malaking media company, 25,000 piso bawat buwan. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan, nagbitiw ako at naging full-time content creator. Lahat ng kaibigan ay nagsabing naloko na ako. Ngunit alam ko kung ano ang ginagawa ko. Nagtrabaho ako ng 3 beses kaysa sa ibang tao. Sarili kong sulat, sariling pelikula, sariling edit. Isang buwan, lumampas ang aking kita sa 1,000,000 piso. Tiningnan ko ang balanse ng aking account at nag-aalinlangang natutulog ba ako. Nagsimula akong magpadawla ng mas malaking pera kay Lolo, 10,000, 100,000 piso, hanggang sa 100,000 piso. Sa bawat tawag, sinasabihan niya ako, bakit nagpapadala ka ng ganong dami? Wala akong matibayan ng pera ang taong ito. 3 beses sa isang araw na kumakain ay sapat na. Isipin mo ang iyong sarili. Bumili ka ng bahay sa Maynila at tumira ng maayos. Tanggapin mo na, Lolo. Kumain ka ng gusto mo at huwag magtipid. Pera ito na tiniyak ko ng tapat, huwag kang mag-alala. Sandali siyang natahimik, pagkatapos ay nagsalita. Sige. Para sa akin, iingatan ko ito bilang iyong kabuhayan. Ibabalik ko ito sa iyo kapag nagpakasal ka na. Ni 1 piso ay hindi ko gagalawin. Nasaktan ang aking puso nang marinig iyon. Si Lolo buong buhay ay inisip lamang ang mga anak at apo, ni isang beses ay hindi niya ginawa ang isang bagay para sa kanyang sarili.
4 na taon matapos ang graduation, naipundar ko na ang sapat na puhunan at matatag na posisyon sa industriya. Bumili ako ng kondominium sa Maynila. Nagmamay-ari na rin ng sariling kotse. Ngunit lagi na sa aking puso ang lumang bahay sa probinsya. Panahon na para tuparin ang pangakong ginawa ko ng gabing yaon ng bagyo. Nang bagong taon, dumating ako sa aming baryo sa aking bagong puting sasakyan. Ang daan na dating alikabok ay naging aspalto na. Dumaan ang kotse sa pagitan ng mga bukid. Nang itigil ko ang kotse sa harap ng pintuan ng bahay ni Lolo, lumabas ang mga tao sa buong baryo para manood. Nagliwanag ang makintab na bagong kotse, laban sa lumang nabubulok na pintuan malinaw na kontrastasyon. Bumaba ako at tinanggal ang aking salamin, nakipagbati sa mga tao. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Saya. Nagulat ang mga tao. Naku, si Saya. Maganda na talaga. Parang artista. Nagwawalis si Lolo sa bakuran. Nakita niya ako at nalaglag ang kanyang walis. Tumakbo siya patungo sa akin. Niyakap ko siya ng buong puso. Mas payat pa si Lolo. Puting-puti na ang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata pareho pa rin ang ngiti at init. Lolo, nakauwi na ako. Sa hapagkainan ng bagong taon, nagmungkahi ako. Lolo, kapag tagsibol, ibabagong gawa ko ang bahay na ito. Masyadong luma na kapag may bagyo muli, mapanganib. Iwinagayway ni Lolo ang kanyang kamay. Hindi. Gastos na gastos iyon. Kaunting pagkukumpuni. Ayos na ang bahay na ito. Nagtatrabaho ka pa lang, bakit ka gumagastos ng ganyan? Sumasang-ayon si Tio John. Tama iyon, Saya. Ngayon ay kailangang milyon-milyon ang itayo, kahit isang kwarto lang. Kinuha ko ang kamay ni Lolo at nagsalita ng tuwiran. Lolo, Tio John, huwag kayong mag-alala. Handa na ang lahat. Hindi ito ordinaryong bahay, gusto ko siyang itayo para kay Lolo. Nagtiis si Lolo sa buong buhay, nais ko na magpahinga ka na. Binuksan ko ang aking cellphone at ipinakita ang 3D blueprint na ginawa ng arkitekto, isang modernong 2 palapag na bahay na may maliliit na hardin at pool. Binuksan ng bibig ni Lolo ang kanyang mata. Ito ba ang magiging aming bahay? Hindi ka nagbibiro. Totoo, Lolo. Halos 15 milyong piso ang magagastos ngunit kaya ko. Ang tsismis na nagtatayo si Saya ng 15 milyong pisong bahay sa kanilang baryo ay kumalat ng mabilis sa maliit na komunidad. Nagselos ang ilan, nahanga ang iba. At syempre, nakarating ang balita sa tainga ng lola sa ama. Nang araw na nagsimula ang konstruksyon, nakita ko si Kuya Rolando na sumisilip sa kabila ng bakod. Mas matanda ang hitsura niya kaysa sa kanyang edad nang itim ang balat, dumi-dumi ang damit. Ayon sa tsismis, may utang sa sugalan at sa mga preskador. Tiningnan niya ako habang nagdidireksyon sa mga manggagawa dumura sa lupa, nagmumura ng baba, at lumayo. Walang kinalaman sa akin. Nakonsentrate ako sa konstruksyon. Pinakamahusay na mga manggagawa ang kinuha ko at pinakamataas na kalidad ng mga materyales. Pumunta si Lolo sa konstruksyon araw-araw, nagdadala ng tsaa sa mga manggagawa, ngumingiti ng hindi natutumba. Hindi ko inakala na makakatira ako sa ganyang malaking bahay, bago mamatay. Paulit-ulit niyang sinasabi habang tinatawid ang mga beam. Kapag nakita ko si Lolo na masaya, lahat ng aking pagod ay nawawala. 6 na buwan ang lumipas natapos ang magandang bahay. Sa maliit na probinsyong bayan, ang bahay ay nakatayo ng maringal at maganda, walang katulad. Sa araw ng housewarming, nagbukas ako ng malaking salus-salo at inimbitahan ang buong baryo. Nakasuot si Lolo ng bagong suit na aking pinabili at makintab na sapatos. Mas maringal ang itsura niya kaysa dati. Kasama sa mga bisita ang pamilya ng lola sa ama. Walang imbitasyon na ipinadala ngunit tradisyon sa baryo na dumalo kahit hindi iniimbitahan sa mga okasyon. Nandoon ang lola, ang lolo sa ama, si Tiong Edong, at sina Kuya Rolando at Kuya Pepito. Nakaupo sila sa sulok. Habang masaya ang ibang tao sa pagkain at inumin, ang mukha nila ay matigas at nakakunot. Lumapit ako sa kanilang mesa para sa kagalangan. Kumusta po kayo? Lola, lolo, tito, tita, kumain po kayo. Hindi tumingin sa akin ang lola. Malamig niyang iniling ang ilong at nagmukmok. Kailangan ng malaking pera para itayo ang ganitong bahay. Anong trabaho ang ginagawa mo para ganyan kadali kumita? Ang iyong magulang ay buong buhay na nagtatrabaho at hindi man lang makapag-ayos ng kubo. Nagsalita ang isa sa mga tiya. Ngayon, kapag ang babae ay pumunta sa Maynila at medyo maganda at alam kung paano mangganyak ng lalaki, madali na ang kumita. Hindi posible kapag talagang nagtatrabaho. Narinig ko ng malinaw ang kanilang mga salita. Naramdaman ko ang nagbabalik na galit, ngunit napigilan ko ang sarili. Ngayon ay araw ng tagumpay ni Lolo. Ngumiti akong tahimik at sumagot. Tita, ngayon ay kailangan ng kaalaman para kumita sa kahit anong trabaho.
Kung may kaalaman at isip, ang pera ay susunod. Ang naghihintay lang ng swerte ay mananatiling mahirap habang buhay. Lumakad ako papalayo. Nangitim ang mukha ng tiya, wala siyang masabi. Pagkatapos ng salo-salo, naiwan na lang kami ni Lolo. Saya. Ngayon, mukhang hindi masaya ang mga taong iyon. Huwag mong pansinin kahit ano ang sabihin nila. Basta tayo ay nananatiling may dignidad, iyon ay sapat. Naiintindihan ko, Lolo. Ayos lang ako. Ngunit nadama ko na hindi pa tapos ang bagyo. Ilang araw pagkatapos, nang pumunta ako sa palengke ng bayan, narinig ko ang mga tao na nagbubulong-bulungan habang tinitingnan ako. Si Saya iyon. Napakaganda niya, hindi siya makakalagpas ng atensyon ng mga mayayamang negosyante. Ayon sa tsismis, siya ay kabit ng isang real estate tycoon sa Maynila. Siya ang nagbayad ng bahay at kotse bilang bayad para sa pag-aalaga nito. Kaya naman nagtayo siya ng ganyang bahay dito para sa lakas ng kanyang imahe. Tulad ng mga tinik ang bawat salita sa aking tainga. Hinila ako ng matandang babae na tindero ng tindera. Saya, ikinukwento ng isang matandang lola sa baryo na iyon. Siya ang pinagkukunan ng tsismis, sinabi niyang direkta sa kanya mula sa iyong lola sa ama. Daw nakakita siya ng litrato nang pumapasok ka sa hotel. Natigilan ako. Litrato sa hotel, halatang kasinungalingan. Pagdating sa bahay, nakaupo si Lolo nang nag-aalangan. Saya, sabihin mo sa akin ng tapat. Ang pera para sa bahay na ito, malinis ba ito? Nakarating na pati sa kanya ang tsismis. Lumuhod ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang magaspang na kamay. Lolo, pinalaki mo ako kaya kilala mo ang aking ugali ng higit sa lahat. Hindi ko kailanman magagawa ang gayang kahiyahiyang bagay. Ang pera na ito ay aking pawis at luha kita ko sa pagtatrabaho ng walang tulog. Naniniwala si Lolo sa iyo. Ngunit ang bibig ng mga tao ay napakasama. Tumayo ako. Apoy ng determinasyon ang nagningas sa aking mga mata. Huwag kang malungkot, Lolo. Ilalabas ko ang katotohanan. Pipilitin ko silang manahimik at humingi ng tawad sa amin. 2 araw kong nag-iipon ng mga ebidensya. Kumonsulta sa isang abogadong kaibigan at nakita sa dashcam ng aking sasakyan ang matandang babae na kumakalat ng tsismis. Nang Linggo ng umaga, sa pagtitipon ng barangay, tumayo ako sa harap ng mga tao. Kamakailan, may kumakalat na masamang tsismis tungkol sa akin. Ang nagpapakalat ay ang matandang babae na nakaupo doon. Tumayo ang babae at sumigaw. Ano? Niloloko mo ba ako? Wala akong sinabi. Tahimik akong kinuha ang aking cellphone, ikinonekta sa speaker, at pinalakas ang recorded na audio. Ang boses ng babae na nagmumura tungkol sa akin sa palengke ay malakas na narinig ng lahat. Pumuti ang mukha ng babae. Ang pagsirang puri ay krimen. Handa na ang aking abogado para sa kaso. Kung ngayon ay hindi ka humingi ng tawad ng pampubliko, magkikita tayo sa korte. Sa salitang korte, nanginig ang babae. Sa huli, yumuko siya at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Habang pinapanood ko ito, naamuhan ko na ang totoong utak sa likod ng lahat ng ito ay hindi pa lumalabas. Ngunit sapat na ito ngayon. Naprotektahan ko ang karangalan ni Lolo at ang kanyang ngiti. Pagkatapos ng kaguluhan sa barangay, akala ko ay tahimik na ang pamilya sa ama. Ngunit nagkamali ako. Para sa ilang tao, ang kasakiman ay mas malakas kaysa sa kahihiyan. Isang weekend na umaga, habang ginagawa ko ang mga bulaklak sa harap ng bahay, huminto ang isang taxi. Lumabas ang lola sa ama, ang lolo sa ama, ang tito, at sina Kuya Rolando at Kuya Pepito. Pumasok si Lola sa bakuran habang nagkukusang tumingin sa paligid. Naku, talaga namang maganda. Malamig at maayos. Puno ng pekeng papuri ang boses niya. Tumayo ako sa harap ni Lolo at mahinahon na nagtanong. Ano ang inyong layunin ngayon? Pagkatapos ng nangyari, sa tingin ko ay mas maganda kung nagpapanatili tayo ng distansya. Ngumisi ang tiya at suminghap. Naku, Saya, pamilya tayo, huwag kang malamig ng ganyan. Ang nakaraan ay pagkakamali lang. Ngayon ay dumaan kami para bisitahin ang bagong bahay at kumamusta kay Lolo. Walang pagpipilian, dinala ko sila sa loob. Hindi pa sila nakakaupo ng dumiretso na ang Lola. Saya, ikaw ay dugo naming pamilya. Nagtayo ka ng magandang bahay para sa panig ng ina mo, ngunit hindi ba't masama kung ang pangunahing pamilya na nagtatago ng alaala ng ating mga ninuno ay mananatiling pangit? 300,000 ang parang ginastos mo sa bahay na ito, ang tamang ginagawa ay ang kahit kalahati, 150,000 ay ibigay mo sa amin para makapag-renovate kami at magkaroon ng sariling lugar na matirhan. Natigil ako. Kaya gayon pala. Lola, noon ay sinabi niyo na ako ay isang pasanin at isang walang silbing kumakain lamang ng pagkain. Sa tingin ko ay tamang bigyan ng bahay ang lolo sa ina na nag-alaga sa akin, ngunit
Biglang suntok ng tito sa mesa. Walang hiya. Kaunting lumago na, kinukumot na ang mga matatanda. Hindi. Tito. Naniniwala ako sa karma, nagbabalik ng utang ng loob sa nagligtas sa akin. Ang taong hindi nagpapakita ng pasasalamat ay dapat matakot sa karma. Nang nabigo ang paghingi ng pera, pumasok naman ang tiya. Saya, may magandang iminumungkahi ako para sa'yo. Apo ng matandang babae sa itaas ng baryo, maraming lupa. May truck. Kung magpakasal ka, kalahati ng lupa ay mapangalanan sa iyo. Natawa ako sa loblob. Kilala ang lalaking iyon sa buong baryo, may utang sa sugal na ilang milyong piso. Tiya, ipakilala niyo sa inyong anak o ibang kamag-anak ang magandang iminumungkahi niyo. Ang lalaking iyon ay may maraming utang, gusto niyo bang ibenta ako para malutas ang kanyang utang gamit ang aking ipon? Nang lahat ng plano ay nabigo, nanginig ang lola sa galit. Walang utang na loob ka. Tandaan mo, anong kasiyahan ang matatagpuan mo sa pagkapit sa pera na iyon. Panoorin naming mabuhay ka ng masaya. Umalis silang nagmumura. Si Kuya Rolando ay nagbiti ng mapanukso at makulimlim ng ngiti bago tuluyang lumabas. Hindi pa tapos ito. Ayon sa inaasahan, ilang araw lang ang lumipas ng katahimikan. Si Kuya Rolando ay may milyon-milyong utang mula sa ilegal na sugalan. Dumadayo sa kanilang bahay ang mga pandutsa at nagwawala. Nagsalubsob si Kuya Rolando kasama si Tiyong Edong para muli akong galawin. Isang araw, natanggap ko ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Saya, Kuya ito, kailangan ko ng 500,000 ng urgent pahiram naman. Binloke ko ang numero nang hindi sumasagot. Nang nabigo sa pagpapahiram, nag-isip ng mas masamang paraan ang mga ito. Ang kaibigan ni Kuya Rolando ay nagmungkahi. Ang iyong kapatid ay sikat na content creator. Ang mga ganyan ay takot sa masamang chismis. Gamitin ang iyong lola para gumawa ng drama, itawid sa live streaming na inabandona ka. Kung palalabasin na malaanak na walang utang na loob siya, ang mga netizens ay aatakein niya. At saka siya matatakot at magbibigay ng pera. Kaya naman, isang masamang palabas ang pinlano si Lola bilang pangunahing artista. Hindi ko alam na isang nakakatakot na bagyo sa internet ang papalapit na manggugulo sa aking buhay. Isang Saturday ng gabi, habang ini-edit ko ang bagong video, nagsimulang sumabog ang aking cellphone sa mga mensahe. Saya, ang iyong lola ay nagla-livestream at pinupuri ka ng masama. Agad kong binuksan ang link. Daan-daang libong subscribers ang mapukaw na pamagat, inabandona ng apo lola na iniwanan sa maliit na silid. Sa video, nakasuot ang lola ng lumang damit, umiiyak sa madilim na kwarto. Pinalaki ko ito ngunit nang yumaman siya, binabaliwala na niya ako. Sinabi ko na baka pwedeng maayos kahit kaunti ang bahay, pinalabas pa niya ang mga banta sa pamamagitan ng mga abogado. Milyon-milyon na ang nanonood. Puno ng pag-atake sa akin ang comments. Walang utang na loob na babae. I-unsubscribe ko na ang channel niya. Nakatayo akong tulala. Ang lahat ng karahasan, ang lahat ng gutom, ang lahat ng bugbog saan na napunta. Paano niya nagawa ang puting itim ng walang kahihiyan? Pumasok si Lolo sa silid, puti ang mukha niya. Saya, ano ang sinasabi ng mga tao sa internet tungkol sa iyo? Lahat ng tao sa baryo ay pinupuri kang masama. Niyakap ko si Lolo at biglang napatangis. Lolo, sinisikap nilang ibagsak ako. Gusto nilang sirain ang aking buhay. Nang gabing iyon, kinailangan kong patayin ang aking cellphone. Walang tigil ang mga mensahe ng pang-iinsulto at banta. Ang isang company na kasama ko sa ad ay nagpadala ng abiso ng pagkansela. At si Kuya Rolando ay nagpadala ng banta, 100,000 kung hindi, patuloy ang live stream. Sa dilim, nag-isip ako. Kung magbibigay ako ng pera, ituring nila akong puno ng ginto habang buhay. Hindi maaaring manalo ang kasinungalingan. Naalala ko ang sinabi ni Lolo. Kung tuwid ang puno, huwag matakot kahit baluktot ang anino. Binuksan ko ang laptop at nagsimula ng paghahanda ng pagtutugma. Hinanap ko ang aking mga lumang video mula nang unang magsimula ang mga video kung saan kaswal kong pinag-usapan ang aking mahirap na kabataan sa bahay ng lola sa ama. Nakuha ko ang lahat ng screenshot ng bank transfers na nagpadala ko sa pamilya ng ama sa nakalipas na ilang taon. At ang pinakamahalagang ebidensya ang aking lumang diary, mula sa pagkabata. Nahanap ko ito sa kisame ng bahay ni Lolo Maalikabok, lumang kwaderno. Sa loob nito, ang mga tala ng aking buhay ng 10 taon puno ng luha. Ngayon ay pinalo ako ng lola dahil nabali ang plato. Sobrang sakit. Gusto ko si nanay. Si Kuya Rolando ay nabibili ng bagong sapatos. Naglalakad pa rin akong walang panyapak na tapak ako sa bato at nagdugo ang paa ko. Pinunasan ko ang mga luha. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Bukas, wala na akong biktima. Ako na ang magiging hukom at magbubukas ako ng korte ng katotohanan.
Lunes ng umaga, nagpost ako ng 15 minutong video na pinamagatang, "Ang katotohanan ay iisa" sa lahat ng social media. Ipinakita ko ang mga litrato ng aking kabataan, ang mga bank transfers, at ang mga nilalaman ng aking diary isa-isa. Ang mga hilaw na tala ng sakit ng isang 10 taong gulang na bata ay mas malakas kaysa sa anumang pananalita. Sumabog ang reaksyon sa video. Ang mga dating nag-atake sa akin ay nagsimulang magsulat ng paghingi ng tawad. Ang mga galit na netizens ay nagsimulang tukuyin ang pamilya ng ama. Ang mga larawan ni Kuya Rolando na nag-aaksaya sa sugalan at mamuhay ng maluho ay kumalat sa internet. Pati ang mga kapitbahay sa baryo ay nagpatotoo na totoo ang aking kwento. Sa huli, napilitan ang pamilya ng ama na mag-post ng pampublikong paghingi ng tawad. Sa video, pababa ang ulo ni Kuya Rolando, nanginginig habang nagbabasa ng sulat ng paghingi ng tawad. Si Lola ay nakakunot ang noo at tumango lamang. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Nang kumalat ang video ng paghingi ng tawad, hindi na sinalian ng mga nagpautang kay Kuya Rolando. Ilang araw pagkatapos, pumasok sa bahay ng lola sa ama ang mga malupit na lalaki, sinira ang mga kasangkapan, at walang awang binugbog si Kuya Rolando. Si Lola, na naabala, ay natulak at nabali ang kanyang balakang mabigat na sugat. Sa huli, ang bahay na ipinagmamalaki nilang mana ng mga ninuno ay naabot ang panganib na maibenta para sa utang ni Kuya Rolando. Narinig ko ang balita mula kay Lolo. Nagpadala ako ng 50,000 piso bilang bayad sa ospital. Iyon ang huli kong habag sa kanila. Nang tagsibol ng taong iyon, nang lumipas na ang bagyo, naibalik ang katahimikan sa aking buhay. Inimbitahan ko si Lolo sa Maynila sa unang pagkakataon ay sinasakay ko siya sa eroplano, dinala ko siya sa dagat. At pagbabalik sa aming baryo, nagtayo ako ng isang scholarship foundation na pinangalanan sa kanya para sa mga batang tulad ko noon na nasa mahirap na kalagayan. Isang hapon, tinanong niya ako, "Saya, hindi ka na ba nagagalit sa lola sa ama?" Ngumiti akong mahinahon. "Hindi na ako nagagalit, Lolo. Ang pagkapuot sa kanila ay nagpapabigat, so cute. Ngayon, naawa na lang ako sa kanila. Nakulong sila sa sarili nilang bilangguan ng kasakiman. Ngunit ako ay nakalabas na mula sa bilangguan na iyon. Mayroon akong sariling langit at nandito si Lolo sa tabi ko." Ngumiti si Lolo ng buong kasiyahan. Sa malayo, maririnig ang tunog ng mga kampana na tahimik na umaalingaw-ngaw. Ipininid ko ang aking mga mata, at malalim na hininga ang amoy ng lupa at mga bulaklak ng aming baryo. Hindi na ito basta lugar para sa akin. Ito ay ang aking tahanan kung saan naroon ang aking minamahal na lolo.